Okay, good morning mga kaparmer. Isang napaka maaliwalas na umaga sa ating talong. Ang talong natin is nagpapahinga. Kunti lang yung bunga. Antay na naman to ng ulan para napakainit kasi dito. Mahirap pagpalaki sa bunga. Tapos may ibabahagi ako sa inyo ngayon mga kaparmer tungkol nitong sakit or umatake sa ating talong. Nakikita nyo itong nalalanta na sanga. Madalas akong nakakatanggap ng mga katanungan nito. Ito yung nalalanta na lang bigla ang sanga. Yan, nagkukulay brown, patay. Yan, hanggang sa ibabaw na yan. Umpisa yan, maliit lang yan dyan, tapos papunta sa ibabaw hanggang mamamatay na yan. Yun, against the light kasi kaya di gaano maklaro. Ganyan na lang yan. Kung titingnan nyo, green yung sa ibaba. Ito yung tama ng punggos na Phomopsis blight. Paano ba siguro agad-agad magtatanong kayo, paano ba ito i-resolve? Itong sanga na to mga kaparmer, hindi na yan masalba, kundi ang buong puno niya na lang. Ang gagawin nito, mag-a-apply tayo ng fungicide na angkop dyan. May contact at saka may systemic. Uunahin natin kasi mas doon ako prepare sa mga ganito, pero sa prevention nito is doon tayo sa systemic. Yung contact mga kaparmer, yung chlorothalonil, okay na yon. Tapos ikot tayo sa kabila kasi against the light yan. Yung contact is chlorothalonil. Kahit anong brand mayroon kayo, halimbawa Daconil, yon. Tapos Kigorga at iba pa, kahit ano-ano mga brand mga kaparmer, gaya ng Bananil, mura lang yung Bananil, 650 lang yung litro. Sa systemic naman, yung mga copper base gaya ng Kocide, yung may tatak na si Zebra ba yun, yung blue, basta mga copper base powder yun sila, yun maganda din para dyan. At saka yung Difenoconazole. Pero sa ganito mga kaparmer, marami namang uri ng fungicide na pwedeng gagamitin ito, pero mas isasuggest ko chlorothalonil. Tapos protection para yung talong nyo, halimbawa ganito sobrang init, biglang umulan, hindi ka pwede mag-fungicide na kinabukasan na lang, kasi mag-blight talaga yan agad yung dahon. Dapat pag protection, systemic talaga ang gagamitin. Ginagamit ko dito na systemic, kung hindi Difenoconazole, Azoxystrobin, pero mas prepare ako sa Difenoconazole. Pero sa Difenoconazole mga kaparmer, ingat kayo sa mixing, kasi kadalasan naririnig ko, sabi ng iba, yung timplada nila nasa 20 to 25 ml, hindi yun pwede, overdose yun. At saka yung mga Zole na uri or group ng fungicide, nakakapag-stunted ng tubo ng tanim yun, nakakasunog din. Dapat 8 to 10 lang yung timplada nyan. Okay, yung ganito mga kaparmer, kung puputulin nyo to, dapat dito kayo sa ibaba, lagyan nyo ng allowance dyan, yung hanggang dyan yung nalalanta, dito kayo sa ibaba. Bago nyo putulin, mag-spray muna kayo ng fungicide. Pagkatapos kayo mag-spray ng fungicide, putulin nyo dyan. Tapos yung pag gumalaw kayo dyan sa may tama, huwag na kayong gagalaw sa iba na wala pang tama, maaring ma-transmit mo.
Tapos dalhin mo sa malayo or susunugin mo. Kung diyan lang sa malapit, susunugin mo. Mas mainam na sunugin. Kung hindi nyo kayang gawin yung pag-iingat, huwag nyo na lang alisin dyan. Basta importante na treat nyo ng fungicide na sinasabi ko. Okay, yun lang muna mga kaparmer. Sana may nakukuha ko yung idea. Okay, hanggang sa susunod, laging tatandaan, magsasakang may alam ginhawang buhay, ngunit huwag lang ipagmayabang sapagkat Diyos ang nagbigay. Maraming salamat.